Ano, dito na ako nakapag-share. Ayan, share screen. So tama no, na kumpleto natin tong sample problem na 'to hanggang do'n sa kanyang angular velocity 'no, tama? Pa-confirm na lang Yes po, sir. Last discussion po. here. So, ang mangyayari lang ay continue na lang natin. So do'n naman tayo sa tinatawag nating 2 degrees of freedom. So hindi ko na nga lang naayos yung tanong ha, pero ano pa rin 'yun, yung velocity pa rin ng lahat ng points natin do'n sa ating, mechanism. Bago ako lumipat nga ng problem ay lista ko lang ulit yung lahat ng given. Ha, nag-aayos lang ng konti. Given. Lahat. Yan. So, given nga sa atin ay, kahit ito na lang, yan, yung mga dimensions na to. So, here, we have O2, O4 is 8 feet, then O2A is 12 feet, and then O4B is 10 feet, then BC 20, tapos O4C nga daw ay horizontal, at yung may natitirang dalawa, which is angle ng link number 2 is 30 degrees and omega 2 is 100 radians per second clockwise. Pinapahanap lang daw yung lahat ng velocity sa points or joints. So, pinapahanap nga lang yung velocity nung sa lahat ng points or joints natin. So it would be um, wait na ako na lang. Tapos kulang na ako dito ng letter, joint letter. Tapos ano? Uh, okay lang. Okay lang to. Ang kulang ko na lang ay yung um, link number at joint letter. So again, itong dalawa nga ito ay yung ating O2 at O4 respectively. Then this would be our point A. Kahit dito na lang. Point A. Then this would be B. And this would be C. Kaya yung na lang din. Then, itong ating ground, 4, 1. This is 2, 3, 4, and 5. Wala mistis pa tayo. At kung napansin nyo, mas malaki nga yung scale natin kasi nga doon tayo sa mga link natin gagawa ng velocities. Pero bago nga yan ay, kaya nilagyan ko ng letter kasi nga para malagyan ko yung point. Sabi ko nga ay lahat ng points, so yung ABC, pero yung A nga ay located nga sa tatlong points, di ba? Tatlong link pala, sorry. So yung point A nga ay located sa tatlong link. So link 2, link 3 at link 4. Na yung link 2 ay equal sa link 3 kaya na lang velocity ng A2.
Tapos yung dito sa E4. So, yan yung sa point A, kasi nga siya ay tatlong link. Pero yung natitira, itong B, pati itong C, ay velocity na lang ng B at velocity ng yan yung ating para sa mga velocity. Tapos, ano rin, so kahit hindi rin kasama sa problem, kasama na rin natin yung ating angular velocity for link number 4 at ano to, link number 5 dahil link number solution. So yun nga ulitin ko lang. So kita nyo yung ating drawing for mechanism ay malaki kasi nga doon tayo sa mga joints mismo. Okay? Wala na tayong labas, okay, na line na malayo doon sa ating mechanism. Kaya pwede talaga siyang ganito kalaki yung ating scale. Okay, at dahil ganito yung scale, check natin yung scale natin dito. So for example ay O2A ay 12. Ay, 15. 11 lang. 12. Yan. So, kita nyo siya ay 12 din. Oh, hindi kita. Siya ay, yun, 12 centimeter din. Dahil siya ay 12 centimeter. So, therefore, uh, dito ngayon ay 1:1. So, 1 centimeter ay equal sa 1 feet. So, check na natin isa pa. Siguro ay ito. O2 O4. Sabi kasi ay 8 feet. So, dapat ito ay 8 centimeter. Which is, 8 centimeter siya. So, ang ating scale ngayon ay 1 centimeter ay equal sa 1 feet. Okay? Kasi yung mga nagdaan, di ba, 2 feet siya. Kasi nga ay uh, mas malaking scale to kaya 1:1. Then after nga noon ay velocity. Okay? So katandaan nyo nga yung pagkakasunod-sunod yung S, B, and A. So, yung S nga ay displacement. So ito drawing nyo to ng to scale. Yan lahat ng mga length na yan, pati yung angle. Yan po pala, no, angle. Sabi nga pala ay 30 degrees. Check lang naman natin yun. Yung masamang i-check. Yan. So, check natin. O yan. Sakto naman siyang 30 degrees. So, wala tayong problema pagdating sa angle. Yung sunod ay KB. Diba? Sunod sa S ay B. So, KB. Pero di pa nga tayo makapaggawa ng KB kung wala tayong basis. Na yung basis natin, edi yung ating input velocity. Na yung input velocity natin magagaling dito sa omega 2 na clockwise. So, lalagyan lang natin ng dito, ng direction para maalala natin. So, ito nga yung nilalagyan ko ng direction as a reminder ng direction ng ating omega 2. Ayan, nalalagyan ko lang. Therefore, dahil umiikot ang link number 2, so therefore, ang umiikot ay yung point A. At hindi lang siya basta point A, so siya ay point A sa link number 2. So, point A sa link number 2. Then, equal nga to O2A, kasi yun nga yung distance niya, or yung R. Then, multiplied by the corresponding angular velocity, omega 2. So, velocity ng A2 is equals to O2A nga ay ito, 12 feet. Then, omega 2 is 100 radians per second. So, therefore, velocity ng A2 would be 1,200 feet per second. So, dahil ano rin naman, hinahanap na rin naman siya dahil nga daw lahat ng joints. So, kasama na rin natin siya dito na baksan. Yung ating unang velocity na nakuha, yung velocity ng A2. At dahil tayo may velocity ng A2, which is 1,200, so kumbaga yung number na yung A12, so check natin kung pwede naman yung 12 centimeter. So again, perpendicular dapat siya sa link number 2 din pag ganito yung ikot. So dapat ay pag ganito, ang direction niya, then ang length niya nga ay 12. So dito,
So, pasok naman sa papel, walang problema kung pasok sa papel. Ang problema lang ay parang sobrang haba naman. Yes, malaki ang ating scale ng ano, ng drawing pero diba, parang sobrang haba naman na mahirap na i-manage. Kaya, yung sumunod na lang na scale na mas ano, kalahati nga. So, kalahati ng 12 will be 6. Ayan. So, yung 6, mahaba pa din, pero at least ay sa palagay ko yung manageable. So, kung di pa din, edi divide by 3, di 4. Ayan, so 4 ay pwede na. Pero ang pipiliin ko pa rin ay yung 6 kasi ata paano ay yung kasi yung sunod na manageable pagdating sa 12. Kaya 6 ang ating gagamitin. So gusto natin maging 6 centimeter ito. So para ito maging 6 centimeter, so ang ating i-declare ng KB ay 1 centimeter ang equal sa, so para ito maging 6 ay dapat ay 200. So ang scale natin ay 200 feet per second. Then check lang natin, yung masamang i-double check kung 6 ba siya siya. So 1,200 feet, 200 feet per second ay 1 centimeter. Ayan. So 1,200 divided by 2 is 6. So kaya ito-drawing natin ngayon ang velocity ng ito na 6 centimeter. Okay? So again, A2 siya. Sabihin ay doon siya sa A, perpendicular sa length number 2 at kasabay niya itong ikot ng ating omega 2 which is clockwise. So ayun nga, pagpagalan niya ang ating drawing. Perpendicular, point A. So yun nga, kakatapat. Tapos 6. So ang haba ay 6 centimeter. Double check ko lang din. Okay na. So yun na nga yung ating velocity ng A2. Lagyan ko lang ng arrow dahil na velocity. Wag nang kalilimutang lagyan ng arrow yung velocity ha. Hindi pwedeng line lang yan. Lalo na pag tama yung tapat natin ng ating point. Yung katulad nito, A2, kaya tama yung point natin ngayon, which is velocity nga siya ng A2. Yan. Okay? Okay. Tapos, ang sunod na gagawin, di ba ito nga ay resolution and composition method. So meaning, kailangan din natin ito una ng component. Pag-iwalay nga natin sa component na parallel and perpendicular. Na kung ang pagkabasahin natin ay itong link number 2, kung doon tayo sa link number 2, kukuha ng parallel at perpendicular. Eh di ba ito nga ay perpendicular na dito sa link number 2. Perpendicular na siya. Bigyan natin siya ginawa ng perpendicular. Ibig sabihin ngayon, pag kinuha natin ng parallel, edi zero lang din. Kasi nga, saktong perpendicular siya dun sa link number 2. So therefore, dapat hindi natin siya dun sa link number 2 kukuha ng component. Hindi sa link number 2. Kasi nga ay ayun nga, dahil siya ay saktong perpendicular sa link number 2. So, bagay zero yung magiging parallel niya. Kaya kailangan nga na lagi natin ay yung parallel na component ng ano nga, yung parallel na component kailangan natin. Hindi man pwede syempre yun, kasi nga slider yan eh, nag-slide yan. So, kaya ang sunod natin pwedeng gamitin ay itong sa link number 4. Yan. So, doon tayo kukuha ngayon ng components along link number 4. So, para magawa ngayon, ang gagawin niya ay kukunan natin siya ng perpendicular. Okay? Project natin pababa na perpendicular doon sa link number 4.
Sino gagawin ko nga? Okay. Kukunan natin ng perpendicular sa link number 4. Yun nga ha, ang pan-check ko nga ito, yan, pag magkakatapat ito, at yun, susara ng kaunti doon. Yan, tapat ko dito. Yan, then project ko doon. Yan, yan. Okay. Kaya, pag-reject na natin dulo, yung 6 cm doon sa ating link number 4. Di yung pinreject natin yan, okay? Ito nga yung magiging, syempre, yung kanyang perpendicular component. Tapos, edi ito. Yan, mula doon hanggang dito. Yan. So, yan. Yun naman yun. Wait lang ha, wait lang. Ayan, balik tayo. Balik. So, yun nga, ito nga yung ginawa natin ito, perpendicular sa link number 4. Yan nga yung ating perpendicular na component. Tapos diba, gumawa ako ng line dito, edi yan nga yung tinatawag natin parallel component. Parallel as perpendicular. So bakit hindi ko nilalagyan ng label na parallel perpendicular? Kasi una muna, okay, itong perpendicular, mamaya na yan ha. Yung perpendicular, mamaya na yan. Unahin muna natin itong parallel na to. Na kung saan ko napansin yung parallel component na yan, na yan kasabay noon, papunta doon. So sabihin din, ito rin ay papunta dito. Yung turo niya ay papunta rin doon. Yan, papunta doon. Na nangyari ay, ayun nga, parallel nga siya sa link number 4. Nakapansin nyo, sa link number 4 ay nandun din yung ating slider. Nag-i-slide din sa link number 4. So, ibig sabihin, ang movement nito ay along din sa link number 4. So, ibig sabihin, itong ginawa nating arrow na to ay hindi lang siya basta parallel component ng ating A2. Ang nangyari din ay nag-coincide din siya dun sa possible motion ng ating link number 3 habang siya nag-i-slide sa link number 4. So, sabihin, itong arrow na to ay yan na rin yung ating tinatawag na velocity ng A3 with respect to A4. Ito. Yan, velocity ng A3 with respect to A4. Kasi kaya yung velocity habang yung link number 3 ay nag-i-slide sa link number 4. Nag-coincide siya doon. Okay? So, ang gagawin na lang natin ay i-declare natin siya dito sa ating ginawang solution. Sabihin natin ay yung
velocity ng A2 na parallel nga sa ating line ng link number 4. Bipili na lang kayo sa point. So, ang gawin ko na lang ay O4A. Kasi yun nga yung ating link number 4. Yan. O4, yung point na to, tapos A. O4A. Sa I. O4A. Yan. Yung velocity ng link number 2 na parallel sa O4A ay yun nga yung ating velocity ng link number 3 habang siya ay nag-i-slide sa link number 4. So, velocity ng A3 is equals to A4, which is, yun nga yun, di ba? Pag ganun nga siya. Okay? Na nag-coincide niya habang siya ay nag-i-slide. Okay? At nangyari lang ito, kasi nga ang ating A ay yung tinatawag nating 2 degrees of freedom na joint ito. Na nangyari nga, nung kinuna natin ng kanyang component sa link number 4, ayun, nagtapat or nag-coincide yung parallel dun sa possible motion ng ating slider 3 sa link number 4. Ayan. Ganyan siya. So, ibig sabihin ngayon, so dahil meron tayong velocity ng A3 with respect to A4, so therefore, itong velocity nito ay kulang. Kulang ito. Kulang yan ng velocity ng A3 with respect to A4. Makukuha din pala natin siya dito. Kaya ako tinanggal kasi nga, di ba, last time nung nag-center tayo, hindi natin nakuha. Pero dito sa resolution and composition yan, makukuha pala siya. Okay. So, mamaya ko na kukunin ang value, pero basta mamaya kukunin natin ang length niyan. Okay. Kaya mamaya, kasi meron pa tayong isa dito na component. Ito nga, perpendicular na component na to. So, ano mangyayari ngayon dyan sa perpendicular component? Di ba nga, ito nga ay perpendicular sa link number 4. So, kung perpendicular siya sa link number 4, so therefore, yan na yung velocity doon sa link number 4. Pero, hindi mo dyan ilalagay yung arrow sa line na ito. Bakit hindi dito ilalagay? Kasi walang letter doon sa dulo. Okay. Diba dito nga tayo gagawa ng arrow kasi yun, nasa banda yung arrow. So, papunta rin doon yung arrow natin. Tapos, kung lalagyan natin ng arrow, edi walang letter dito. So, anong letter ngayon yun? Okay. Kaya ang gagawin ay ilalagay nyo siya sa tamang pwesto. At yung tamang pwesto niya ay doon sa tail end nitong itong ito. Doon natin siya ilalagay. So, kumbaga itong perpendicular na to ay ilalagay natin sa tapat ng A. Para gagawin, edi triangle lang din. So, una muna ay gawa muna tayo ng perpendicular dun sa mismong point A natin. Gawa tayo ng perpendicular line. Tapos, perpendicular line naman doon sa pinerpendicular natin. Galing naman doon. Dito. Perpendicular ng perpendicular. Tapos, kung saan siya mag-intersect, edi yan ngayon yung bagong pwesto ng ating perpendicular na to. Lipat lang natin doon. At kung napansin nyo, nung ililipat natin yung perpendicular na component natin doon sa kabila, tumapat na siya doon sa point A. At dahil siya tumapat sa point A at perpendicular na siya sa link number 4, so therefore, ito ngayon yung hinahanap nating velocity ng A4. Ayan, ito. Yan yung velocity ng A4. Ang gagawin lang natin, i-declare lang natin doon sa ating solution kung anong ginawa natin. Ang ginawa naman natin ay yung velocity ng A2 na perpendicular naman ngayon sa ating O4A ay yun nga yung ginawa nating velocity ng A4. Ayan. Yun, yung velocity ng A4 na perpendicular, ito naman yung parallel, sabi nga natin ay A3 with respect to A4.
Okay? Okay naman kaya? Nakakasunod pa kaya? Yes po, sir. Here? Sa reply? So, yun. So, therefore, so yun na yung ating dalawang velocity hinahanap. So, bukod sa velocity ng A4, ay nakuha din natin yung ating slider habang siya ay nag-i-slide sa link number 4. Okay? Kaya isama na rin natin yun sa velocity hinahanap natin. Okay? So, nandun yung A4, which is yung perpendicular at yun. Kaya kukunin na lang natin parehas. Aha. Hindi natin parehas. Ayan, tapat ko lang sa camera. Sukati lang natin. Kailangan natin kasi yung length nito at yung length din nito. Patukat. So, kahit naman siguro alin ang mauna. So, unahin ko na lang siguro itong slider natin ito. Ayan. So, kita nyo naman siya yan dito. Ito yung 0. So, ito yung ating two-dot intersection. Ayan. So, mas malapit siya sa 2.4. Okay. So, therefore, ang ating slider, so, ang velocity ng ating slider, habang siya ay nag-i-slide sa link number 4 ay, ano nga, 2.4 centimeter. 2.4. 2.4 centimeter. So, mas malapit sa 4. Okay? 2.4 centimeter. So, mamaya ko na i-convert. So, habang naka-zoom in, sukatin na rin natin itong velocity ng A4. Ayan. So, dito naman ay, nakita nyo siya ay 5.5. 5.5. So, tandaan muna natin 5.5. Kumpitin muna natin yung ating velocity ng A3 with respect to A4. Okay. So, para nga makuha ay gagamitin natin yung KB. So, 200. So, 1 centimeter ay 200 feet per second. So, therefore, ang velocity ng A3 with respect to A4 would be 480. Tama naman, 480 feet per second. Tapos, ang ating A4 nga ay 5.5. Sukat natin na, 5.5. So, therefore, ang ating velocity ng A4 ay 5.5 centimeter. Yan ako nakikita na. Tapos, kailangan natin ng actual na measurement. Siya ay 200 feet per second. So, velocity ng A4 is calculator para sure. Yung masama mag-calculate. 5.5 times 200. Ayan, 1,100 feet per second. So, 1,100 feet per second. So, yun yung ating velocity. Ayan. Nakuha na natin siya. Okay. Ayan. So, nakuha natin yung maka-velocity natin yun. Tapos, ang sunod natin kukunin, hindi yun namang sa ating sunod. Hindi pa tayo makakuha ng C, kaya doon tayo sa B. Okay? Kaya yung B kasi siya ay located din sa link number 4 na meron na nga tayong velocity sa yan, may velocity na nga tayo sa link number 4 which is itong sa A or yung ating velocity ng A4. Tapos, para nga makuha yung velocity ng A4, ang velocity ng B, para makuha yung velocity ng B, yun ng O4, B, at yung A is collinear to each other. Dahil nga, kaya siya naging collinear kasi located nga siya sa iisang link. Okay? At yung O4 nga yung kanyang pivot point. So, pivot point yung O4, kailangan natin ng B. Okay? Ang meron niya tayo ay yung sa A4 na ito. So, therefore, makukuha natin yung B using yung tinatawag nating proportionality line.
So bakit naging applicable dito yung proportionality line? Kasi nga, itong link number 4 ay connected sa ground or tinatawag nating crank. Okay? At yung sa crank na kasi, kahit ano maging method ay, di ba tatlong property ngayon? Una nga ay perpendicular siya sa link. Padalwa ay kasunod niya yung direction ng ikot ng angular velocity. Then patatlo ay yung proportional yung velocity ito sa distance na yan. The distance niya from the center. Pivot. At para nga maipakita natin na habang nga siya lumalayo ay papalaki yung value ng velocity, yun nga yung naging purpose ng proportionality line. Yun nga lang sa relative velocity, hindi kasi natin mailipat sa mga link na to yung velocity kasi nga pinag-ipon natin sa isang point yung lahat ng velocity. Kaya ang ginawa lang na lang natin ay ratio and proportion via equation. Pero dito kasi, okay, pwedeng hindi na tayo mag-ratio and proportion. Pakita lang natin yung ating proportionality line. Yun na yung mismong ratio and proportion. So, paano nga gagawin? Una muna ay yung pivot points. Ito. Yung source ng ating velocity, which is itong A4. Okay? Ang gagawin nga natin ay yung dulo. Yung dulong ito. Ko-connect natin doon sa pivot point. Kulinyar na kasi yung O4, B at yung A. So, kaya wala na mga lipat-lipat na gagawin. Pag-connect na lang natin siya sa ground. Connect na lang natin sa ground. Tapos, pagkatapos may connect sa ground ay gagawa naman tayo ng perpendicular line dun sa point B. Tapos point B. Okay. Then, perpendicular. Oh, dalawa ito. Hanggang doon, syempre, sa ating proportionality line. Okay? So, dahil dyan, dito ngayon yung ating velocity ngayon ng B hanggang doon sa proportionality line na yun. Dahil nga siya nasa point B, tama nga lang na ating bibilan siya ng velocity ng B. Ayan. Di para din makuha natin yung value na yan, di ating sukatin. So, sukatin natin. Ayan. Okay. So, kita nyo naman na mas malapit sa 1 kumpara sa 2. Diba? Tama kaya? Sukatin nga natin. Sukatin natin ng ayos. Ay, hindi. Mas malapit siya sa 2. Hindi yan 2. Mas malapit siya sa 2. Okay? Mas malapit siya sa 2. Kahit sa 1, medyo kapit siya dito. Ng kaunti-kaunti lang. Okay? Katapat talaga siya ng ano. Katapat nga siya ng 2 kaysa sa 1. Katapat siya ng 2 kumpara sa 1. So, therefore, okay, nasa gitna. Anyway, parang di problema, ang ating ang velocity ng B ay, sa velocity ng B ay 3.2 centimeter. So, 3.2 centimeter. Then, kailangan nga natin yung actual na measurement. That's why we will use our KB, which is 1 centimeter. It's equivalent to 200 feet. So, therefore, velocity ng B would be 640. 640 feet per second. Yung ating velocity ng B.
Tama naman lahat. Okay naman ang intersection. 3.2 talaga eh. 3.2 talaga ha. Nasa gitna. Sabihin na natin nasa gitna. O di pag nasa gitna, edi round up natin sa next yung ano. Round up natin to the uh, next higher. Yan. Kaya po, 2 pa rin. Okay? So 3.2. Ayan. So 3.2 ang B. So ang last na lang ay yung point C. Dito, point C. So para natin gagawin yun sa point C. So yung point C nga ay nasa floating link. At kapag floating link, at ang ating pinag-uusapan nga ay resolution and composition. Tapingi pa lang ang drawing, siya. Hindi ko napansin. So pag dahil nga nasa floating link, okay, ang ating point C, ang gagawin nga natin ay una, pagduduktuhin nga natin dalawang point, A at yung C, B at yung C. Dito na nga rin yun. Tapos ito na rin yung sinasabi natin common na link. Yan. Same link. Same link pala. So they are located on the same link yung B at yung C. Same link, collinear. Ang gagawin nga natin ay una, gawa tayo ng component nito na parallel and perpendicular to the line connecting B at yung C. Which is ito na nga rin yun, yung link number 5. Katulad na ginawa natin kanina, dito, po-project lang natin yung arrow natin dun sa ating line na BC. Ayan, projected. Ayan. Kung saan, kahit hindi nyo kita, gawan ko na rin to ng line. Itong line nga ito nga yung tinatawag nating parallel component. Ito talaga lalagyan natin ng label na parallel. Ito kasing kanina, may mga saktong tawag kasi natin sa kanya yun. A3 with respect to A4, pati yung A4. Kaya, doon ka na lang sa solution, dineclare yung parallel at perpendicular. Pero ito talaga yung parallel talaga at perpendicular. So ito nga nasa ilalim na ito yung velocity ng B na parallel to line BC. Line BC. Na kung saan ito naman, napaganon, ito naman ay yung velocity ng B na perpendicular naman to the line BC. Ito yung parallel, ito yung perpendicular. Ang tawag natin dito ay composition kasi nga pinaghiwalay natin yung velocity natin to its component. Parallel at perpendicular component. Then, pagkatapos nga natin mapaghiwalay sa kanyang component, punta nga tayo sa C. Na yung sa C, ang common niya nga doon sa B is yung tinatawag nga nating parallel component dahil nga siya ay nasa iisang line. So, declare lang natin siya sa ating solution. I-declare lang natin yung equal. Sabi nga natin ay yung velocity ng B na parallel to line BC ay parehas nga sa velocity ng C na parallel to line BC. So, equal lang. Okay? At hindi lang basta equal. Okay? Equal in terms ng magnitude. Okay? So, kung gano'ng kahaba ito, hindi ganun din kahaba yung sa C. At yung direction. So, kita nyo, kaya nga nalagyan pa ng arrow. Pupunta doon yung ating velocity ng B na parallel to line BC. So, dito lang din siya. So, ang mangyari, dahil nga siya ay lagpas doon sa point na yon, so, unang-unang gagawin natin bago natin ilipat ay i-extend natin yung ating sim ito. Extend lang natin dito. Baka nasa linya naman. Okay. So, ito na nga, in-extend ko na nga siya from that point. Okay.
Then, ang sunod nga ay lilipat natin yung magnitude na yun. Again, papunta yung direction. In-extend natin yung sa C. Tapos, yung haba. Okay? So, susukatin ko to sa compass. So, hindi naman halata ko na yung sinukat kong last. So, again, ang compass ay effective pag nakatayo. Sala pa nga rin gawa yung ano yun. Okay? Tapat na siya. So, kung yan merong akong ginawang konting line na gayon. So, confirm lang na tama ba yung sukat ko ng aking compass. So, medyo pinuguhit ko ng kaunting pa gayon. Para ma-check na yun ang aking compass. Tapos yun yung ilipat natin dun sa si dito. So yun na siya. So therefore, ito na nga yung ating velocity ng C. So yung velocity ng C na parallel to line BC. Tulong ito. Tanyan ko lang ng araw. Ito ganun. Okay. Tapos, ang sunod niyang gagawin ay, di ba gagawin niya natin ito ng perpendicular para malaman yung velocity ng C. Kaso pag buha tayo dito ng perpendicular ay hindi natin alam kung hanggang saan yung line na yon. Kasi wala siyang pag-intersekan na line. Saan ngayon yung line na yon na kukuha na natin intersection. So kukunin natin siya doon sa dito, sa C mismo. So dahil nga kasi ang C, so bukod siya ay nandun sa floating link, siya din ay itong slider din ito. So dahil siya nasa slider, so therefore ang possible motion niya ng ating C na ito, dahil siya na slider, ay itong horizontal line na ito. Kasi nga siya ay nag-move horizontally. So therefore, ang gagawin natin ngayon ay gagawa natin siya ng tinatawag nga natin general direction ng motion. General direction kasi nga alam natin, dahil nga ito slider, ang motion lang nito horizontal. Hindi naman ito aangat kasi nga siya ay slider. So siya ay moving lang horizontally. So sabihin, gagawa natin siya ng tinatawag na general direction ng motion or kahit ng acceleration. Kasi nga alam natin na siya ay nag-move horizontally dito sa line na ito. Sinabaan ko lang. Ang di na lang natin alam ay yung exact direction niya. So, hindi natin alam kung kayo nag-slide papunta doon or papunta dito. And kaya nga hinabaan ko ng dalawang papunta dito at papunta dito yung ating velocity ng C. At para malaman, okay, ito nga yung general direction na kasi nga alam natin na yung C or yung slider number 6 ay nag-move horizontally. At para nga malaman, edi yun ngayon. Gagamitan natin siya nung perpendicular dito sa parallel component na ito. So, nga ulit. Perpendicular. Tapos perpendicular. O, tapos pataas na ngayon kasi nga, ito nga yung general direction. Diyan na tayo mag-intersect. At dahil nag-intersect na tayo doon, ang ibig sabihin ay una, doon pupunta ngayon ang ating perpendicular. Ito papunta dito. So, ito na ngayon yung ating velocity ng C na perpendicular to the line BC. At ito ngayon, itong horizontal na to, papunta dito, ay yan na yung ating hinahanap na velocity ng C. Si siya nandun sa point na. So therefore, itong line na papunta dito, ay pwede na natin burahin kasi nga sure tayo, mapapunta nga doon
Papunta doon ang ating velocity ng C. Kaya nga papunta doon kasi nandun yung intersection ng perpendicular nating component. At dahil nahanap na natin yung velocity ng C, ang sa natin gagawin ay isusukatin. Susukatin lang natin kung gaano kahaba yun. Siya ay, ito yung, yung gitna ha, yung intersection naman. Horizontal lang natin. So, kita nyo dito, malapit siya dito sa 3.4. So, 3.4 centimeter. So, yun yung ating velocity ng C. Sulat ko muna bago ko malimutan. So, velocity ng C ay 3.4 centimeter. Tapos, kailangan niya natin i-actual measurement, kaya padadaanin natin siya sa ating KB. Ito, ang KB natin is 200, 1 centimeter na ay 200 feet per second. So, therefore, velocity ng C would be 680. Tama no? 60 feet per second. And, edi, ayun na. Nakompleto natin yung lahat ng points natin ngayon mula A hanggang C. O, any questions bago ako magdala-diretso? Any questions? Wala po, sir. Wala naman. Thank you. Pag napansin nyo nga, di ba, yun, no? Doon tayo sa mga joints, sa lines, gumagawa ng mga line ng velocity, kaya yan, pwede talaga siyang malaking scale. Then, ang sunod naman nga ay, pagkatapos ng linear velocities is yung angular velocity. Okay, paulitin ko lang ulit, yung sa 3 at sa 6, pares kasi silang slider moving in a straight line. So, therefore, hindi natin sila makukunan ng angular velocity. Yung sa 3 at yung sa 6. Yung 2, given na nga yan. Kaya ang pwede lang natin kunin nga itong link number 4 at yung link number 5. So, lagi kong inuuna yung link number 4 dahil nga ito ay connected sa ground. At kapag connected sa ground, ay kahit ano maging method, ay pare-parehas yung ating equation na ginagamit. So, una nga ay, pili lang ng points dun sa link na yon. Siyempre, hindi pwede yung sa ground. Okay, kasi nga yan ay pivot point. So, sabihin maalin sa B or dun sa A, or specifically nga, ang tawag nga natin sa kanya ay A4 kasi nga A sa link number 4. So, Mega 4 ay pili sa B or dun sa A4. So, either velocity ng B or velocity ng A4. Then, after that ay i-divide nga natin yung ating mga velocity nyo dun sa kanyang corresponding distance from each pivot point. So, for point B, ang layo niya nga sa pivot point, which is O4. So, therefore, it would be O4B. So, divide O4B. Then, para naman sa A4, edi yung A hanggang O4. Ito, tumbong ito. So, itawag natin yan sa kanya ay O4A. Ayan. O, di yan ngayon yung ating equation para sa angular velocity for link number 4. At lang sabi ko, piliin na lang dyan. Parehas naman niyang tama kasi parehas naman silang nasa link number 4. Parehas naman silang nasa link number 4. So, parehas lang siyang tama. Pili na lang ng isa. Okay? So, piliin natin itong letter B. Ang dahilan lang, kaya ako pinili yung B is yung O4A kasi ay walang value dito. Susukatin pa natin siya dito. Kumpara sa O4B, ang O4B kasi ay ito. Mayroon ng 10, 20. Kaya, yun na lang gamitin natin. Tapos, velocity ng B, ay ito, velocity ng B. So, therefore, kunin na natin ang angular velocity for link number 4, yung B nga ito, 40 feet per second. And then, divide natin sa O4B nga ay 10 feet.
So, omega 4 would be, ano, no? 64 lang, 64. Tapos bit over bit ay magiging radians, kasi nga omega ito, kailangan maging radians per second. And then, di na kailangan natin i-rewrite kasi wala naman tayong i-round off. Okay. Dagdagan na lang natin siya ng direction. Okay. Para sa direction, ang gagawin ay babalikan yung equation. Specifically, kung anong ginamit nating velocity dito. So, dito, sa equation nga ito yung ginamit natin na ito. Option nga ito. So, yung velocity ng B, ayan. At kita nyo nga siya ay nakaturo papunta dito. Papunta siya nakaturo nga. At umiikot nga siya sa link number 4. So, O4. So, yung direction na to, ito yung pivot point. So, yung ikot na yon ay pag ganito. Okay? At ang direction niya ng ikot na pag ganito ay clockwise. Tama, clockwise. So, therefore, siya ay 64 radians per second clockwise. Okay? So, yan yung para sa link number 4. Ang sunod niya naman ay sa link number 5. Ayan. At pagdating sa link number 5 or yung tinatawag natin floating link, ayan, kanya-kanya ngayon kung ang method ang gagamitin. So, ito nga ay resolution and composition method. So, therefore, ano? Diba, ang ginagamit nga natin pagkuha ng angular velocity is yung tinatawag natin perpendicular component. So, yung mga perpendicular na yon, yun yung kukunan natin ng kanyang corresponding angular velocity. So, paano ngayon gagawin? Gagawin ay, kailangan niya natin yung perpendicular, pero kulang tayo nung tinatawag ko ng pseudo na pivot point. Kasi yun yung kailangan natin kunan ng value. So, paano ngayon tayo gagawa ng pseudo na pivot point? Para nga tayo makagawa ng pseudo na pivot point, ang gagawin natin ay pagduduktongin natin yung arrowhead. Okay? As long as nga na iisang link naman yung B at yung C, which is na pares mo na sila nasa link number 5. Tapos kulinyar pa. Kaya gagawin natin ay pagduduktongin natin yung dulo ng ating mga velocity yun. Yun at yun. Pagduduktongin natin ito. So, dulo ng arrowhead na to. Okay? Dulo ng arrowhead na yan at dulo ng arrowhead na. Kasi nga daw dapat sila ay located sa iisang line. So, at yun. Nung napagduktong natin, di ba? Itong line na to ay nag-intersect dun sa sinasabi nga nating line na to, which is BC. So, yung BC nga rin na itong line din ito. So, nag-intersect siya, ayun. So, nag-intersect siya sa line BC. At kung saan man yung intersection na yan, edi yan yung ating Q, tapos link number. So, Q5. So, hanapin ko lang nga yung sakto. Siya ay, okay. So, tinandaan ko na lang yan. So, itong point na yon, yun nga yung ating Q. Okay. Again, kaya ang tawag ko sa kanya ay pseudo, kasi nga alam natin yung sa link number 5 na nandun, doon sa tamang posisyon ng sentro. Yung dating sentro 1-5, na tawag nga natin O5, yung kasi talaga ang kanyang pivot point. Ito nga lang ay, kunyari lang na pivot point kasi hindi gumagalaw, depende. Kung ang pinag-uusapan natin point. So, dahil B at yung C pinag-uusapan natin, di nandito ngayon siya. O, tapos ang kailangan niya natin ay yung layo ng mga perpendicular line na yun doon sa ating pseudo na pivot point na ito, na Q5. Kaya siya naging 5 dahil nga link number 5 na. So para nga din siyang O. Yung O na ground, tapos ano nga ang link ang umiikot sa kanya? Yung 5. Pero alam na natin na hindi siya dito umiikot, kaya yun ay nilagyan ng gano'n, no? Putlit, para nga siya yung mapinikit. Continue natin. So ang kailangan niya natin is yung distance ng mga perpendicular na component na yun dun sa ating unit.
Kaso, ang problema, yung mga perpendicular distance natin ay walang letter. Walang letter. So, ang may letter ay yung ito, sa dulong ito, sa 5. At sa halip nga na itong line na ito, ay ilipat pa natin dito. Gagawa natin siya ng bagong box dito. Doon natin kakabit. At ito naman yun dito. Yun din naman ay para lang din dito. Para din lang din siya dyan. So therefore, ang gawin ng alaw natin ay lagyan ngayon natin to ng point. Okay? Na siya pertaining to here, which is small letter B. Tapos yung kabila naman na ito, dito, hindi, yung C ito, kaya dito. Ito ngayon ay small letter C. Kasi nga kailangan natin is yung layo ng mga perpendicular distance na yan doon sa ating pseudo na pivot point. At yun nga yung gagamitin natin. Again, perpendicular na component. Perpendicular na component. Kaya, para sa link number 5, dalawa nga pagpipilian natin. Isang B, isang sa C. Sa velocity ng B na perpendicular sa BC at isang velocity ng C na perpendicular to BC. So, yun ang kailangan natin para sa angular velocity. Then, i-divide natin ngayon sila, yung mga perpendicular na yan, doon sa layo niya sa Q5. Ayan. Kaya nga natin nilagyan siya ng small letter kasi nga pag di nga nilagyan ng small letter, edi paano yung distance na to? Hindi natin matatawag ito. Ito kasi yung C. Diba ito yung C? Ganun din dito. Ito yung B. Kaya hindi tayo pwede gumamit ng Q5 tas capital letter B kasi ito yung kailangan natin ito distance na to. Therefore, siya nga ay Q5 dahil siya ay link number 5, Q5. Tapos is letter B. Dahil nga siya doon. Tapos sa kabila naman ay Q5. Tapos is letter ng C. Tapos ayun nga, pili lang tayo dyan sa dalawang yan. Parehas lang yan, kaya nga naging parehas kasi nga ay located naman siya sa isang kaya yun. Magiging value nila ay parehas lang. So pili na lang. Pili lang dyan. Kanina kasi ay nagamit na natin yung B. Kaya ngayon, gamitin ko naman yung point C. Pero again, dapat yan ay hindi naiba yung sagot natin. Again, point C yung ginamit natin. So base dito, kita nyo naman na wala tayong sinukat tungkol sa perpendicular na velocity. Tapos yung Q5C, wala rin ditong Q5, puro letter O sila, di ba? Yun ang masusukatin natin. So, C, perpendicular to BC. Ayan, di ba? Nga pala, no? Yung C, ito, perpendicular to BC. At yung Q5C, yan. So, mamaya ay, kita nyo, palabas na ng frame. Basta mamaya, nandito yung zero ng aking ruler dito sa Q5 na yun. Tapos doon natin susukatin. Basta yun nandoon, pag sinukat ko ay Q5. Pero unahin ko muna ito, yung perpendicular na to total. Nandito naman din siya. So, siya ay, ayan, ganyan naman siya ay mas malapit sa 1.4, tama ba? Ayan. Mas malapit siya sa 1.4, ayan, diba? Ayan. Mas malapit siya sa 1.4, so therefore, 1.4 ang ating velocity ng C with respect to B. Hindi pala, no? C, perpendicular pala, sorry. Velocity ng C na perpendicular to line BC. Masama sa relative na. Nga, nalimutan ko na nga, kaya nga laging isulat. 1.4 yun. 1.4 cm. Tapos, bago natin i-convert ito, ay sukatin na rin natin yung Q5C. Again, yung Q5 na nandoon ay doon ko itatapat yung 0. So kaya, ay bitin, hindi abot. Kaya, sukat tayo ng ibang pansukat. So again, tatapat ko dito yung Q5.
Ayan. Okay. Ayan. So, dito, ayan, sakto siya. Saktong 13. So, tandaan na lang natin siya ay 13. So, yung Q5C ay 13. Para lang di makalimutan ito, convert na natin siya sa velocity using kb. So 1 centimeter ay 200 feet per second. So therefore, velocity ng C na perpendicular to BC is 280. 280 tama naman, feet per second. So yan yung perpendicular ng C sa line BC. At ang sunod niya ay itong Q5C na 13. So Q5C. Small letter C ha. Yan, small letter C yan, hindi capital letter. Ay 13 cm. At itong high length, ayan o, haba siya or layo. At kapag layo or haba ay KS. So ito yung KS ngayon gagamitin. So 1 centimeter ay equal din sa 1 feet. 1 centimeter ay equal din sa 1 feet. So therefore, Q5C would be also equal to 13 feet. And then, pagsamahin na natin itong dalawa. Ito. At yan. So, mega 5 ay equal sa 280. At yung ating Q5C na ito, 13. Ito yung ano ha, 280. Yan. Hindi yung pumatuloy na. Then, omega 5 would be, compute natin. So, 280 divided by 13. So, it would be, ayan, 2153. Hindi pala point. Ito pala yung point. 84615. Then, ang sunod niya ay round off natin to the fourth decimal place. So, 2153.8. Ito ay 6. Kaya yung 4 ay magiging 5. Ito nga ay radians per second. Then, ang sunod niya ay direction. Lagi may direction yan. So, para sa direction ay, sige, kahit yan na. Okay. Again, umiikot nga siya sa Q5. Yung direction ng ating velocity ng C na perpendicular to DC ay pa ganun, pataas. So, yung pataas sa direction, ito nga yung pivot point niya. Ito Q5. Yung paikot na ganyan ay pa ganito. Which is a counterclockwise direction. So, therefore, siya ay counterclockwise direction. Para sa ating counterclockwise na. Hindi yan yung ating mga sagot. Okay? Okay kaya? Naintindihan kaya? Naintindihan po kaya? Okay po, sir. Okay? Ito yung ating ano? Yan. Ito ay O5. Sige. Okay, sabi nga, pag nakuha nyo na ng screenshot, Okay na po, sir. okay na. Tapos ito yung solution niya. Makasama. Okay na din po, sir. Okay na rin. Sige, thank you. At dahil dyan, yan yung katapos nyo, tapos na. Okay, to be continued. Kumbaga hanggang doon na lang yung ating velocity analysis. So, 2 degrees of freedom. Okay? Pero, may kaduktong pa nga tayo. Ang kaduktong nga ay acceleration analysis. Ayan.
Acceleration analysis. Okay. So bago ako magdiretso ay, may pupuntahan lang ako saglit. Ha? Thank you. Yan. O, check mic na ulit. Naririnig naman ako. Yes po, sir. Rinig po kayo. Yep. Ayan. So, continue nga tayo ha, para dire-diretso ang ating discussion. So, next would be acceleration analysis. Na kung saan, di ba nga kung naalala niyo nung bago ako dumiretso ng velocity ay isinama ko na nga rin yung acceleration. Ayun. Diba? Yung analysis both for velocity and acceleration. Kaya review lang natin siya ng madalian lang. So again nga, ang focus nga ng ating analysis is para nga sa 1 degree of freedom na mechanism. At lagi niyong tatandaan na ang ating velocity ay relative. Depende siya sa reference frame. Yan. So they must have reference frame o frame of reference. Tapos, dito sa ating ginagawang ito, kapag walang reference ay siya ay naka-reference lagi sa ground or origin. Hindi siya nakabase sa ground or origin. The next ay yung para sa, ano ba? Ayan. Diba? Yun nga, velocity at acceleration. Kaya nga nabanggit ko na dati. Ngayon, analysis pa rin for our acceleration. Yan pa din yan, yung tatlong yan. So, yung una nga ay yung vector mathematics or vector algebra. At yung isa naman ay yung vector loop closure equation na nasa complex form. Pa rin yun. Dada ko yan. Pero ang gagamitin nga natin itong number 2. So, solving using equation of relative motion which is solved either graphically or analytically. Ito rin yung nabanggit ko last time. So, inulit ko lang or recap lang. Kaya, diretso ngayon tayo sa ating acceleration analysis. Kung napansin nyo, sa acceleration analysis ay isa lang yung ating method which is called relative acceleration method. At bago ako magdire-diretso, di ba nasabi ko rin, nang ang acceleration niya is just an extension ng velocity. At yung palagi kong inuulit, lagi nga ay S, V, and A. Kaya kung napansin yung S, yun nga yung i-drawing natin siya to scale. Then V, yung velocity. Then after pa lang nun, saka pa lang tayo makakapag
acceleration. At yun pa rin, vector polygon din siya. Kaya ang mangyari lang dito ay kung anong ginawa natin doon sa relative velocity method, ay dadagdagan lang natin siya. Extend lang natin siya para makarating tayo sa relative acceleration method. So again, okay, para maalala ulit tungkol sa relative velocity, yung relative acceleration. Ayun pala. So yung relative acceleration method ay tinatawag natin semi-graphical method. Semi-graphical. Bakit semi-graphical? Kasi kalahati ng ginagawa natin sa relative acceleration ay kinukompute na lang natin. Okay? Pag sinabi kasi natin graphical, ay nakukuha natin yung values doon sa mismong drawing natin. Which is yung nangyayari sa velocity, di ba? Kumbaga, nag-input lang tayo ng isa kung gaano gusto natin kahaba. Then after that, pagkatapos mag-cross-cross ng mga line, saka natin nakuha yung mga velocity. Pero pagdating dito, merong point doon sa acceleration. Para may value doon sa acceleration na hindi natin makukuha unless gumamit tayo ng equation. Hindi talaga natin siya ma-100% na drawing lang. Kaya nga siya ay semi-graphical. So kalahati doon ay madadaan natin sa drawing lang. Madadaan sa drawing. Tapos yung kalahati doon ay kailangan talaga natin gumamit ng equation. Kaya nga siya ay semi-graphical method. So yun yung sabihin niya. And again, ang focus lang natin ay 1 degree of freedom na mechanism. At ang acceleration niya ay relative na. Kailangan niya lagi ay may frame of reference. Pag walang nakalagay na reference, siya ay naka-reference sa ground. At yun, yung dagdag, na yung acceleration niya natin, di ba, nabigit ko na nga rin ito nung una, bago pa ako mag-displacement, na ang acceleration niya natin ay mayroong dalawang component. Yung tinatawag natin normal component or normal acceleration, at yung tangential component na tinatawag natin tangential acceleration. So yung acceleration niya ni dalawa. Yung isa normal, yung isa tangential. Okay? Again siya ay component. Component siya. So sabihin, pwede natin pagsamahin ng normal at tangential na para makuha yung mismo acceleration. Kasi nga siya ay component. Kumbaga parang nga rin siyang yung x and y. Yun nga lang, siya ay normal at tangential din ang tawag. So simulan muna natin, tama ba? Advanced drawing. So simulan muna natin sa link according to function. So yung fixed link, lagi naman 0 yun kasi nga fixed, hindi ko magalaw. Kaya diretso tayo sa padalwa, which is crank or rocker. Crank or rocker. Again, dalawa ang ating type ng acceleration na. Kaya inuna ko lang yung tangential. Kung saan yung tangential acceleration for the crank and rocker ay hindi naiiba doon sa ating velocity. Hindi naiiba in the sense nga na una siya ay perpendicular to the link. Again, ang pinag-usapan natin tangential na, nakasulat naman. So, tangential acceleration is perpendicular nga to the link. Ang sunod ay proportional siya to the length of the link. So, paglayo niya doon sa pivot point ay paglaki ng value ng tangential acceleration. At yung direction na yun ngayon ay directed by the direction of its alpha. Na kung saan nga itong tatlong ito ay yan din halos yung property ng ating velocity. Pero syempre, dahil pinag-usapan natin ay acceleration, edi puro parang pang-acceleration siya. So tangential, tapos yung isa pa ay nakabase ngayon siya sa alpha or yung ating angular acceleration. Hindi na omega. So doon siya nakabase ngayon sa alpha. Kasi nga acceleration, di alpha ngayon. And then next ay, ito, if it is rotating at a constant speed or angular speed, ang ating alpha ay magiging 0 kasi nga constant ang velocity, ibig sabihin 0 ang acceleration. Or to be specific kay angular acceleration dahil nga siya ay alpha. Tapos, if alpha is 0, so therefore, ang ating tangential acceleration would also be
0. So, pag 0 ang alpha, 0 din ang ating tangential acceleration. So, ito nga yung ating sample. Ito nga yung crank o rocker. Pinag-usapan pa lang natin yung tangential. Kaya nga siya ay, yan, kung napansin nyo, kapare siya na itsura ng ating velocity. Pero syempre, dahil pinag-usapan natin yung velocity, acceleration, kaya siya ay letter A, kasi ito ngayon ay alpha. So yun nga, perpendicular siya sa link, number 2. Kasabay niya yung ikot ng kanating alpha, ayan, papuntang ganun, kaya siya ay upward to to left. Basta pag ganun, dahil ikot ay pag ganun pa. And then, yung paglayo niya ay paglaki ng value ng ating tangential acceleration. Yun nga yung line na ito, yung proportionality line na yun. Na kung saan para makuha natin yung tangential acceleration na yun, ay gagamit nga tayo ng equation na yung acceleration na tangential ay equal na sa r multiplied by the alpha. So yung r, edi yung layo ng point na yun sa pivot point. Kaya kung pinag-uusapan natin na point A, which is yun, so therefore ang r niya would be yung distance siya ng A doon sa pivot point, kaya O2. So siya yung O2A. O2A. Then multiply nga lang natin doon sa kanya corresponding angular acceleration. Okay? O di yan na yung ating tangential lang sa point A. At kung yan yung sa ating point A, ito naman yung sa point B. So lilipat lang ng point B. So again, still, ang ating angular, ating pivot point na ay 2, O2. Yan yung pivot point. Then yung distance niya para sa R, hindi yung kung saan siya, point B hanggang O2. O2, tama, O2. Kaya dito ay O2B for the distance. Then may multiply nga lang siya sa kanya angular acceleration. Ito. Kung saan niya yung R, kung gusto natin gumamit ng R, it's pertaining to the whole length ng link na ito. Na kung saan yung whole length ay hindi yung nare-represent ng ating O2B. Yun yung pinakamahaba. So, yan yung ating equation para sa tangential. Again, ito rin yung pinaka basta yan yung ating equation na ginagamit. Radius multiplied by yung angular acceleration or yung alpha para sa tangential. At katulad sabi ko rin kanina, mayroon nga tayong dalawang klase ng acceleration. So, ito nga yung tangential. So, ang sunod naman ay yung normal. So, yung normal acceleration naman ay parallel to the link. Kanina kasi, ang ating tangential, ayan, ang tangential ay perpendicular sa link. At ang normal naman ay mali ata ang banggit. Ulitin ko lang. Ang tangential acceleration niya ay perpendicular sa link. Sulat naman. So, tangential ay perpendicular. At ang normal naman ay parallel naman doon sa link. So, yun ang naging katandahan niya. So, tangential ay perpendicular. Normal ay parallel to the link. And then next, okay? Hindi na sinabi. Dito na lang. Sige. So, ang sunod ay yung direction ng ating normal na acceleration ay lagi siya naka-point towards to its pivot point. Lagi siya naka-point towards the pivot point. At sabihin ko na rin din dito na yung ating equation para sa normal acceleration would be normal ay equal ngayon sa velocity squared over r. Normal acceleration ay v squared over r. Ngayong v, edi depende ngayon doon sa ating a. Katulad nito sumunod. So yung normal, nakapoint siya lagi sa pivot point, papunta doon sa pivot point.
Kaya kung napansin niyo, yung arrow natin ay naka-point, papasok sa O2. Okay? And then next, yan. So, for example, ito. Kung napansin nyo, dahil ang ating normal ay nakabase sa point A. Kung napansin nyo din, yung ating velocity ay nakabase din sa point A. Ito kabila naman, yung normal ay nakabase sa point B. Kaya ito ngayon ay nakabase din sa point B. So basta, kung ang subscript ng ating acceleration na kinukuha ngayon ay dapat iparehas. So kung A, di A, di kung B, di. Tapos i-divide nga natin sa kanyang corresponding radius or yung layo ng point na yon doon sa kanyang pivot point which is O2. Kaya meron tayo dito O2A dito. Tapos dito lang, hindi yung layo ng B sa O2 kasi natin yung pinag-iikutan niya which is O2B. Ayan, O2B. Na yung B nga ay nasa dulo-dulo. Kaya kapit natin siya tawagin R sub 2 yung length na yun. Yung O2B. Pero katulad ng sabi ko, ito yung madalas natin gamitin na uh, pang-label ng ating length. Naka O2A or O2B. Okay? Okay pa naman? Okay pa naman ha? Yes po, sir. Yes po, sir. Ayan, sige. Yep. Yun na, basta tatandaan nyo ang acceleration na lagi dalawa. Isang tangential, isang normal. Pag tangential, perpendicular. Kapag normal ay parallel. Tapos kung ang subscript ng ating normal ay hindi yung subscript ng ating mga velocity. Magkapareha sila ng subscript, hindi yun nagkataon lang. So kung ito'y A, dapat A din yan. Kung ito'y B, dapat B din yan. Parehas talaga sila. Hindi sila pwede magkaiba. So ito nga yung para sa crank o rocker. Ang sunod naman ay para naman sa slider. Slider. At yung slider, ay meron na tayong dalawang klaseng slider. Unahin ko muna yung moving in a curved path. Ang dahilan kasi kaya inuna natin yung slider moving in a curved path kasi nga, sabi dito, di ba? So it will have radius kasi nga curve, so therefore may radius siya. May radius siya. So therefore, paparehas lang siya ng sa crank na ginamit. So yun nga, dahil siya ay, for example nito, yun. So dahil siya ay may radius, yan kung napansin nyo, yung equation natin dito ay, yun din ginamit natin sa crank, na kung saan yung tangential nga ay, diba, R alpha, yung tangential, tapos yung normal ay B squared over R. Tapos pala ako. Ang isa yan. So yan na, R alpha. Ang R nga ay yung layo niya. Yung pivot point papunta sa point na yan, kaya O4D. So yan yung tangential. So normal, edi yung B squared over radius. Na kung saan po, ito ay D, ayan, letter D din ito. Lagi magkaparehas yan. Hindi pwede magkaiba ng subscript yan. Okay, D, D, D. Dahil ang pinag-usapan na ay pivot point, which is O4, hanggang doon, O4D. Okay? So, yan yung slider na nag-move in a curve path. Pareha siya ng ginagawa natin sa crank. Ayun pala, nasabi na rin dito. Nasabi na rin na yung tangential ay tangent to the path, and then yung normal is pointing towards its pivot point. So, kung napansin nyo, yung normal acceleration, lagi talaga yung nakapoint towards sa pivot point. Kaya mangyari yun, dahil siya yung nandito yung word na tangential, so therefore, yung acceleration niya ay tangential. Tangent din siya. Yan. Tangent to the path. Okay? So ito nga yung ating slider moving in an arc. Moving in an arc. And then sunod ay, ito naman, kapag naman siya ay moving in a straight line.
or dito straight path pala. So maybe moving in a straight path. So yung acceleration ng slider moving in a straight path will have a tangential acceleration as indicated dito. Yan. So meron siyang tangential acceleration. Pero tangential lang ang meron sa kanya. Walang normal. Okay? Katulad sabi ko kanina, di ba sabi ko ay lagging, may normal, at merong tangential. So, pero pagdating sa straight line, ay yung walang normal acceleration. So kaya walang normal acceleration yung ating sliding moving in a straight path kasi ano ba? Dahil ang radius daw ay infinite. So dahil yung location ng pivot point niya ay nasa infinite. So, kung infinite ang radius, ito nga yung radius na sa ilalim, magiging zero na yung ating uh, normal acceleration. Kaya wala siyang normal acceleration. Nakalagay na lang. Wala siyang normal pero may tangential na. Kasi yung tangential nga yun ay parallel yan. No? Sulat naman dito. The direction of the tangential acceleration is now parallel to its path. So, parallel na yun siya dun sa ating slider na to. So for this example ay link number 4. And then sunod ay, ayan na, floating link. Ayan, floating link na tayo. Pagdating sa floating link ay, yun nga ha, mapapansin nyo, pare-parehas dito nakasulat, siya ay relative. Relative. Ibig sabihin, depende ngayon kung ano ang frame na gagamitin para sa acceleration. Pero kung napansin nyo, mayroon pa rin siyang tangential at normal acceleration. Kahit pala yung mga forces sa floating link ay hindi, kapares din sa ating sa ating tao dito. Ito. Ito. Dito. Hindi siya naiiba dito. Lagpas. So, yung relative point, tapos ito, yung relative, yan na mahalaga dito yung relative kasi ngayon ang nangyayari sa ating, wala na palang drawing, yun nga yung nangyayari sa ating acceleration na lang. O basta siya i-depende sa pivot point. So, nang pinag-usapan natin pivot point para sa floating link. So, depende nga, di ba, may dalawang point, magkabilang dulo, so maalin, may kanya-kanya siyang reference frame. So, yung tangential acceleration, again, relative, kasi relative na yung ating, okay? Dahil floating link. Basta floating link ay relative. So, para sa tangential ay perpendicular pa rin siya sa link, which is yung kasunod na yun. So, kung napansin yung mga tangential, ng ating C at yung D. So, yun nakuha natin yung sa tangential. Perpendicular nga siya sa link. Perpendicular sa link yung tangential. Tapos yung normal ay ganun pa rin. Naka-point siya towards to the reference point. Pero yung reference point natin yan, sasabihin na natin, ay yung sinasabi natin reference point na ito. Sa with respect to yun. Yung napansin nyo dito, doon siya umiikot sa point B. Yan. Kasi nga yung ginamit natin relative position or relative point. Yung point B na. Kaya kung napansin nyo, siya ay with respect to point B. At dahil nga siya ang
Yun nga, yung pivot point, dahil yun nga yung declaration natin dito, dahil siya is slash B, so therefore umiikot siya sa point. So therefore, yung ating direction ng ating velocity nga ay papasok lagi o nakaturo towards na pivot point ng B. Ito ay perpendicular, ito ay nakapoint towards ating point B. Tapos sunod, ito nga ay, una nga ay kung ang subscript ng ating acceleration ay yun yung subscript ng ating velocity. Huwag niyang kalilimutan nga siyang square, C at B. Ito is C with respect to B. Tapos para sa radius, yung radius, edi nakabase rin siya dun sa ating subscript. B at yung C. Therefore, siya ay BC. Ito na may B at D. Ito na yung ating BD. Tapos, ayan, pagsasama-samahin lang natin yung ating ginawa kanina yung tatlo. So, crank, ito nga yung crank, ito yung slider, at ito yung connecting rod natin. Connecting rod or floating link. Kung saan nga, kung babalikan natin yung ating ginawa sa velocity, di ba? For example nga, may input tayo na velocity dito. So, kaya doon tayo sa velocity ng B nag-input. Nagdagdag pala ng plus. Ayan. Kaya tayo sa velocity ng B nagdagdag kasi nga yung velocity B ang ating input. Ayan. Velocity B. Tapos plus. Tapos ang output natin, ito yung kabilang point, yung point D. Ayan. Kaya velocity D equals. Tapos may idadagdag lang tayo. Yung idadagdag na ay velocity ng D with respect to B. Nasabi ko nga kayo nakuha ito ay para pinag-multiply natin yung denominator para makuha yung equals na to sa D. So yan ang equation natin yan, para sa ating dito. Tapos, yung para naman sa acceleration, ang gagawin lang natin is kung equation na ginamit natin or in-establish, ay yan na rin yung ating magiging equation para sa acceleration. Kaya ito. Ganyan, dB, tapos d over b. Kaya pagdating dito ay dB, tapos d over b. Okay, so pinagpapalitan lang natin ito ng acceleration, yung a ng velocity. So sabihin ko nung ginamit natin equation sa velocity, ay yun din yung gagamitin natin para sa acceleration. Pero nga, ang acceleration niya ay nahati sa dalawa. Yung tinatawag natin component. Kaya each of these velocity, acceleration pala, each of these acceleration have its own tangential and normal component. Kunyari, itong dm. Okay? So, parenthesis ko para maliwanag na siya yung magkasama. Okay? So, yung magkaduktong para makuha na yung corresponding yung acceleration. So, yung d, hinati natin sa tangential, yung t, tapos normal, yung n. Tapos ito ay yung t, tapos n. Ganun din yung ating relative acceleration na to. Yan pa rin siya. Tangential at normal. Tapos mula dito sa equation na to, nang in-expand natin, identify natin kung ano yung mga kailangan natin na ano na lang, yung zero dito sa equation natin na lang ito. Para masimple. O alin dito yung zero yung value. So for example, yung sumunod kasi dito kasi, may naka-arrow kasi dito. Dahil ng B plus tangent. Pero nga ngayon, yung sunod ay sinet natin na yung angular velocity nga natin. Hindi pala, angular acceleration. Na yung angular acceleration nga for link number 2, ay nakasulat naman, is equal to 0. Ito pa lang. Alpha 2 ay equal to 0. At kapag na 0 yung alpha, so therefore, 0 yung tangential. Kaya pagdating sa B, tangential na ay equal ngayon to 0. Kasi nga yung B
sa link number 2. Kaya doon siya sa video. Pero, kung napansin nyo yung normal, yan, yan ay laging may value yan. Basta umiikot, laging may value yan. Ayan, may value. Bakit ito ngayon normal ay 0? Sabi ko, kung sinabi kong may value. Ang dahilan kasi nun ay, ano ba ang D? Itong ang D ay slider. May kasasabi ko lang kanina, pagdating sa slider, ayan, wala siyang normal acceleration. Kapag siya ay moving in a straight path, yun ang una requirement, kailangan siya ay moving in a straight path. Dahil siya ay moving in a straight path, so therefore, wala tayong makukuha na normal acceleration. Kaya pagdating dito sa equation na to, na pinagsisiro natin yung matatanggal, so D, or yung slider natin, ay 0 na talaga yan. Yung normal na, yung normal. Yung normal acceleration ay equal sa 0. Kasi hindi niya alam kung paano. Or wala pala, sorry. Wala pala tayo yung normal acceleration dito. Ang dahilan na ay 0 ang kanyang ay 0. Infinite. Infinite ang kanyang radius ng ating n. Kaya naging 0 siya. Then after that, edi idodrawing na natin. Okay? Nalaman natin na itong tangent ay 0 as well as dito sa normal is 0. Again, kaya siya naging normal dahil nga slide. Pag slide niya ay hindi mag-generate ng not normal acceleration. Then sunod, edi dodrawing na nga natin ito. So yung yon at yon, so ito yung sa ating point B. So dahil wala nga itong tangential component, lumalabas na yung acceleration ng A ay parehas na rin sa acceleration ng B pala, sorry. B pala yun. So acceleration ng B ay kaparehas na rin kapag parehas siya. Kasi nga walang tangential acceleration kaya parehas sila na normal. Yan. Yung acceleration ng B ay parehas sa acceleration ng B na normal acceleration. Ang dahilan kaya siya naging normal ay dahil 0 yung ating tangential. At ibig sabihin din nun, pagdating sa kabila, ayan. So dahil nga siya moving in a straight line, so therefore yung normal naman ang equal sa kanya. Kaya ang mangyari ngayon, yung D ay equal ngayon dun sa kanyang tangential acceleration. Wala na kasi ito, kaya equal na to, 1:1. Hindi na natin siya kailangang pagduktungin ba. Ayan, kasi straight line, tapos ito straight line. Then mula doon sa straight line na yun, edi nandun yung ating point B, dahil nga ito yung B. Tapos ito yung point D, dahil yun yung point. Tapos, ang sunod ay ito. Yan. So, siya ay with respect to D, B pala D. With respect to B, again, kaya ako dito nakaturo kasi nga inuuna lagi natin ay yung normal. Yung normal. So, dito, yung B. Tapos, kaya mahalaga yung B yun kasi nga dahil nito, with respect to B. So, therefore, doon mo siya ikakabit sa point B. With respect to. Pagkatapos mo kagawa ng perpendicular na yun, parallel pala. Okay? Sa A, yan o, DB. So, parallel siya dito. So, ito ay parallel dito. Tapos, ito ngayon, ang perpendicular doon. Perpendicular sa DB. So, ito rin siya, perpendicular sa DB. O, di yan ngayon yung ating drawing para dito. Again, na 0 kasi nga ito is slider. Wala yung normal na acceleration po siya nakakitong gano'n. Tapos yung sa, dito naman ay ginawa ko lang 0 yung ating angular velocity or 0 yung ating tangential acceleration. Okay? So ito. So, para hindi naman sayang ang ating ay explain ko lang ng saglit. Ang ito ay
Kung napansin niya, kapare siya ng shape, pero may pinaltan ako dyan. So, una pinaltan ko ay yung ground, ito. From 15, ginawa akong 14 na lang. At yung link number 4, from 9, ginawa ko siyang 9.5. Dati ay 9, ginawa ko siyang 9.5. Ang dahilan lang ay para yung ating acceleration ay makita natin. At para maintindihan nyo, edi, tatry natin solvein. Lista ko lang lahat ng given para sa susunod tayo dire-diretso. Ayan. Okay pa ba? Okay pa ba tayo? Okay ba tayo? Yes po, sir. Sir. Okay, thank you. Ano ba ba? Ay, hindi, no? Oo, dahil, oo nga, no? May bukas pa tayong meeting. Hindi, ano lang, para lang, mabawasan lang. Kaya gustong bawasan. Kasi nga, diba sabi ko nga, ay SBNA. Ah, SBNA. Kaya ang mangyari, yung kumpleto talaga nitong solution ay mag start sa S. Kukunin yung velocity. Then after nun, saka pa lang tayo mag-acceleration. Yan, gagawin ko muna. Lista ko muna lahat ng given. So, yung given natin ay yung ating angular velocity nga, ayan, masulat naman dito, yung angular velocity is 100 radians per second and counterclockwise. Counterclockwise. Then sunod ay angle ng link number 2 is 70. Then yun ha, katulad ng sabi ko, ito yung 14, ito yung 9.5. Pinagpapalitan ko na yung dalawa. A12, nasa AD ako, na AD, AC, tapos BC, tapos O4B ay 9.5 meters. Tapos ABD is D. ABD is Colinia. So, hanapin lang daw lahat ng acceleration sa joints. Okay. O nga pala, bago ka magdiretso, okay, ang identifier nito, kasi kaparehas sa kaparehas, okay, ang identifier nito na ito ay meron na acceleration ay yung mismong word na constant na yun. So, constant angular velocity yun. At yun, pagdating dito sa ating listahan na ito, ayan. So, ito ay indicate ko na ngayon na ito daw, itong angular velocity niyan ay constant. So, ito, dagdag ko lang na ito ay constant. Nabanggit ko naman yan tungkol sa constant na yan. Kaya mamaya ko na lang ulit. Kaya later ko written. So, yung find ay yung lahat. So, yung A hanggang doon sa D. Yan, A hanggang doon sa D. Acceleration na ngayon ha. Acceleration ng A, B, C, at yung D. Tapos, isama ko na rin yung individual na link ng angular acceleration. Sabihin yung para sa 3 at para sa 4. Okay. Again, yung 2 ay meron na nga rin yan dahil lang yung mismong word na constant na yun. Okay. Kaya yung skip na rin yung sa 2. So, alpha ng 3 at alpha ng 4. Okay. At katulad ng sabi ko nga, S, B, and A. So, S, B, tapos A. So, meaning yan yung sunod-sunod na gagawin natin. So, S nga ay dodrawing natin to scale. So, ang scale nito ay for example, O2A ay 4 meters. So, siya ay dito rin ay 4 centimeter. Tapos yung AB is 8. So, siya ay 8 centimeter din. So, kaya tayo ay 1. Ang KS ay
1 centimeter ay 1 meter. Kaya ito, yan. Kaya ito, pinuntan na natin. Ito nga ay 9.5. 9.5 centimeter. Kasi ito nga ay 14 na ngayon. Dating 15 yan, ginawa ko na lang 14. Then pagkatapos nga itong may drawing to scale, ang sunod niyang gagawin ay yung velocity. At hindi pa tayo makapag-declare ng velocity, kailangan muna tayo may basihan. At ang basihan natin ito nung given sa atin, which is omega 2. Omega 2 means link number 2, which is point A. Kaya ang distance na O to A ay i-multiply natin doon sa omega 2. The velocity ng A would be, O to A nga ay 4 meters, tapos ito ay 100 radians per second. Ito ay 400 meter per second. At ibig sabihin din ito, ayan. So, yung lahat ng points natin, katulad ng ginawa natin nung una, ay kukunin natin lahat ng velocity. So, ito pala yung una, meron pa nga tayo tatlo pa, hindi C at D. At yun yung papadaanan ko lang na mabilis. Hanggang letter D. Yung ginawa natin dati, hindi yung gagawin natin ngayon. Siyempre, mag-iiba yung itsura kasi nga nagbago na ngayong dimension. Ito ngay naging 14. Ito ngay naging 9.5. Pero yung process naman natin ay parehas. Therefore, KB nga ay 1 cm ay 100 meter per second dahil nga gusto natin ito maging 4 centimeter. Then we check na yung velocity ng A ay 400 meter per second, 100 meter per second o 1 centimeter. So therefore, ito nga ay 4 cm. At ito-drawing nga natin yung velocity ng A na 4 cm. At sige. Ayan. Basta next time. Bukas, no? Tama nga ba? Mag-meet naman tayo bukas, di ba? Yes po, sir. Meron po. Ayos. Para dire-diretso ako, basta bukas ay drawing na lang natin itong velocity na A na 4 centimeter. Yun na, kita nyo to? Meron siyang kanyang para sa velocity ng yan, cross tapos acceleration. At yun nga. Ituloy na lang natin bukas. Ang mahalaga ay napasimulan ko na. Yun nga, yung gagawin ko mamayang or yung next na gagawin ko sa velocity ay hindi ko na maiisa-isa. Kasi nga kung ginawa natin dun sa relative velocity, ay yun din yung dito na velocity. Siyempre, yung shape niya ay mag-iiba ng kaunti kasi nga nagbago tayo ng dimensions. Ito, at ito. Pero yung itsura niya hindi nalalayo sa ginawa natin. Pati yung buong step by step na mula sa A, ito na yung A nga natin, tapos yung B, C at yung D, pares lang din siya. Okay? Sige. Tuloy na lang natin siya sa sunod. Okay? Para din na ano rin, dire-diretso yung aking solution. Yan, simulan ko lang. Ano pala? Question muna. Question? Any question? Wala? Siya, antay? Antay lang? Wala po. Sige. Antay lang ha. Thank you. Ayun. Dito daw? Nakaris ng hand? O napindot ko? Sir, tungkol lang po sa midterm po, sir. Tanong ko lang po sana, sir, kung hanggang acceleration po yung coverage po ng midterm po.
Okay naman. Di ko ata narinig yung ano mo doon. Ano po sir, Okay naman. about lang po sir sa midterm po. Patay. Yun na lang, i-make na ikaw. Baka may problema ng aking audio. Hello po, sir. Ayun nga, may problema sa Rinig audio. po, sir. Antay lang ha. May problema sa audio ko. Patay. Buhay. Ayun nga, try nga natin ulit. Check mic lang. Tanong ko lang po Ayan. sir about po sa midterm po sir. Sige yan. Kung ano po, kung hanggang acceleration po yung coverage po ng midterm po sir. Hanggang acceleration nga. Okay. Thank you po. Okay, sige. Any more questions? Okay na? Ano pa ba? Wala na po siguro. Wala na ako. Sige. Sige. So kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. So see you next meeting. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Tama.